I'm gonna f***ing rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. Rob you. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Araw po sa atin lahat at sana ay nasa mabuti at mapayapa kayong kalagayan. Parating na ang mahal na araw at sigurado akong may kanya-kanya tayong mga lakad kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iingat. Alam natin lahat, nitong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage. Mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan at kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo imbis na mag-video. Ituring na natin meron tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me a ride. Yes, you're gonna take a ride. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna f***ing rob you. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa. Tapos na po ang mga dayuhan, akala na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito ay ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Likas na mababait ang mga Pilipino. Magalang, makapumbaba, napakahaba ng pasensya. Kaya't nakakalungkot na makitang naaabusong ganito nating katangian. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pampabastos. Pero hindi nanghuhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Ngayong darating na mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan
lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Mabuhay po tayong lahat at mag-ingat po tayo. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iingat. Alam natin lahat, itong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage. Mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan at kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo. Imbis na mag-video, ituring na natin meron tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me a ride. Yes, you're gonna take me for a ride. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna rob you. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa. Tapos na po ang mga dayuhan, nakali na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Likas na mababait ang mga Pilipino. Magalang, makapumbaba, napakahaba ng pasensya. Kaya't nakakalungkot na makitang naaabusong ganito nating katangian. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nanghuhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Ngayong darating na mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan, lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Mabuhay po tayong lahat at mag-ingat po tayo. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iingat. Alam natin lahat,
Nitong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage. Mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan at kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo. Imbis na mag-video, ituring na natin meron tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me a ride. Yes, you're gonna take me for a ride. Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna rob you. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa yan. Tapos na po ang mga dayuhan, nakali na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Likas na mababait ang mga Pilipino. Magalang, makapumbaba, napakahaba ng pasensya. Kaya't nakakalungkot na makitang naaabusong ganito nating katangian. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nanghuhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Ngayong darating na mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan, lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Magbuhay po tayong lahat at mag-ingat po tayo sa dami.